bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw mga kaibigan! Muli na naman tayong magkakasama-sama sa programang ito. Kamusta po kayo? Ikaw, James, kamusta ka naman? Okay naman ako, partner. Partner, may tanong lang ako sa'yo. Dumating na ba sa isipan mo yung salitang kasalan? Kasalan? Siguro nai-imagine lang, ganon. Pero bakit seryoso ka naman ngayon, James? Talagang seryoso kasi seryoso talagang ating pag-uusapan ngayon. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ako po ang inyong kaibigang si King James. At ako naman si Chev, na makakasama nyo dito lang where you can find truths from the Bible and get Clear messages. Makakasama po natin muli dito ang talagang maaasahan sa pagbibigay ng payo. Wala pong iba kundi si Kuya Brian. Ayan, so binabati ko rin kayong dalawa, no? At binabati ko rin po yung mga tagapanood natin, lalo na yung mga nagbabalak magpakasal, yung issue ng kasalan na ito, lahat ng mga kinasal na. At kahit dun sa walang kaplano-plano magpakasal, pwede ho nating pag-usapan ito at tumutok kayo at pakinggan yung maigi. Malaki ang maitutulong ng pagpapayo at maging aware tayo sa mga bagay na ito. Dahil maraming mga kabataan na nagkakamali dito at mas maganda kung bago pa mangyari ito, napaghandaan na natin lahat. Salamat po, Kuya Bri. At alam ko na very interesting na naman ang ating paksang pag-uusapan ngayon. Di ba, partner? Oo nga. At kaya nga pala nasabi nitong si James yung about sa kasalan kanina. Dahil ang title ng ating topic ngayon ay Half-Cooked Marriage. Pero bago natin pag-usapan yan, panoorin muna natin to. Para sa akin, ang ideal na age para sa pagpapakasal ng tao ay yung mga age na stable ka na, yung may work ka na, yung masasabi mong kaya mo nang pakainin yung pamilya mo, yung future mo. So, basta may capability ka na, pwede ka na mag-asawa. So, around mga 28 to 30 plus. Para sa akin, hindi yun sa edad, kundi nandun sa maturity ng tao. So, kung ang tao ay mentally ready na para sa mga challenges ng pag-aasawa, financially stable, I mean, kaya nilang suportahan ang kanilang family. Hindi yung kagaya ng ibang mga families na lumulubog sa utang, nagsasuffer ang mga bata. So, yon, financially stable, mentally prepared, at saka, syempre, yung spirituality nila. Kasi ang pag-aasawa ay malaking responsibility yan. It entails responsibility. So, you will be accountable sa Panginoon kung paano mo pinalaki ang mga anak mo. So, dapat spiritually matured ka din at growing. Mas okay po pag magpakasal yung isang tao pag ready na sila physically, mentally, emotionally, at spiritually. Yun po. At pag handa na sila, kung ready na ba sila, matured na sila para puntahan yung mga bagay na yun sa kasal. Kapag kaya niya na yung mga responsibilidad bilang may asawa. Pag financially stable na, alam niyang may papakain na siya sa pamilya niya. Paghanda ka na. Sa mga kabataang nagpapanukala ng pag-aasawa, ay ang aking maipapayo ay una, kailangang maunawaan ng isang kabataan na ang pag-aasawa ay isang mahalagang bahagi ng buhay na kanyang pagpapasyahan. At ang pag-aasawa ay maraming isinasaalang-alang. Bilang isang kabataan, una ay dapat nasa husdong gulang ka o edad na ikaw ay papasok sa isang buhay pag-aasawa. Sapagkat sangayon sa banal na kasulatan, ang pag-aasawa ay isang banal na bagay na kailangang pagpasyahan. At ito ang tanging makapagpapasya, hindi ang ibang tao kundi ikaw. Una, dapat nasa tamang gulang ka. Hindi nangangahulugan tamang gulang yung bagamat yung tamang edad. Sangayon sa banal na kasulatan, sinasabi roon ay dapat meron kang sapat na pagiging magulang sa isipan
na handa mong harapin ang panibagong bahagi ng iyong buhay. Actually, ang pag-aasawa ay huling bahagi ng iyong pagpapasya bilang binata. At marami kang isa sa alang-alang. Sapagkat sa pag-aasawa ay iiwan mo na yung mga bagay na dati mong ginagawa. Papasok ka na sa isang sagradong relasyon. Una, dapat hindi mo tanungin sa iyong sarili kung sino yung magiging asawa mo. Bagamat isinasaalang-alang yun, pero ikaw, bilang ikaw na mag-aasawa, lalo na kung ikaw ay lalaki, nakasalalay sa iyo kung papaano mo pangungunahan at talagang pangangasiwaan ang buhay may asawa. At una rito yung spiritual na aspeto ng buhay. Dapat ikaw ay malapit sa Diyos sapagkat mas maganda na ang iyong pag-aasawa ay ito isang ayon sa panukala ng Diyos bilang isang kabataan. At syempre, ang pipiliin mo mapapang-asawa ay kumikilala rin sa Panginoon. Yun ang pinakamasaya sa buhay ng pag-aasawa na magiging kasama mo sa iyong buhay, pag-aasawa, ay pareho kayong kumikilala sa ating Panginoon. Pangalawa, yung aspeto ng pagiging ikaw ay handa sa lahat ng bagay. Una, yung financial capacity, yung kakayanan mo. Sapagkat sa pag-aasawa, hindi kayo pwedeng magabuhay na lagi na lamang naglalabing-labing yung pag-ibig. Pagamat yun ay isa sa mga nakamalagang puhunan, kaya ka mag-aasawa. Gusto mo pahayag ang iyong pagmamahal sa iyong magiging kabiyak. Pero, kailangan mo rin na ikaw ay handa sa anumang tatahakin nyo. Tandaan mo, ang pag-aasawa, hindi na ikaw ay nag-iisa. Meron ka nang susuportahan. At darating ang panahon ay madadagdagan kayo. Bilang mag-asawa, magkakaroon kayo anak, papanukalain yan. Kaya dapat ikaw ay financially stable. Yan. Ikaw ay may kakayanang mabigyan mo ng pangangailangan ng iyong sambahayan na itatayo. Yun ang mahalaga. Sa isang aspeto naman, yung social aspect, dapat ay kayo na ikaw at ang iyong magiging asawa bilang kabataan ay dapat meron kayong yung social aspeto ng inyong buhay, maging masaya kayo. Ang pag-aasawa ay dapat ikinukonsider mo rin yon. Kaya ang iyong magiging asawa dapat ganun din. At kayo ay magkakaroon ng magandang pagsasama kung yung parehong aspeto sosyal ng inyong buhay ay handa rin kayo. At yung aspetong yan ay napakahalaga rin kasi ikay makikisama hindi lang sa asawa mo, sa iyong magiging biyanan, sa iyong magiging mga in-laws, mga bayaw, hipag, lahat yan, pakikisamahan mo. At yung magiging kaibigan ng iyong asawa ay magiging kaibigan mo na rin. Ang kamag-anak ng iyong asawa ay magiging kamag-anak mo na rin. Actually, sa pag-aasawa, ang pinapakasalan mo hindi lang yung babae. Nakakasal ka rin sa kanyang mga mahal sa buhay. At siya rin ganon sa iyo. Kaya malawak, kaya malaking paghahanda. Kaya kung itong mga bagay na ito ay masasabi mo sa iyong sariling ikaw ay matured na sa lahat ng bagay, sa tingin ko wala nang hadlang para ikaw ay maghanap ng makakasama mo sa buhay. At ang una, ipanalangin mo na ang iyong makakasama sa buhay ay ganun din. Para ang inyong pagsasama ay maging masaya, maligaya na magiging munting larawan ng langit-langitan dito sa lupa. Anong age nga ba dapat tayo magpakasal? Kuya Bri, ikaw, anong age ka po nagpakasal? Kinasal ako, 26 years old. Wow, 26? Pero yung napangasawa ko, 32 years old. Wow! Grabe, medyo malayo ang ugot niya sa akin. Pero Kuya Bri, gusto po pala naming linawin yung title ng topic natin. Bakit po ba sinabing half-cooked? Ayan, half-cooked kasi may kinalaman ito sa mga immature marriages. Mga maaga pa lang nagpapakasal na. Pero actually, hindi naman talaga age. Of course, legal age ay dapat natin i-consider. Pero bukod sa legal age, kailangan natin i-consider din yung maturity ng mga magpapakasal. Gusto kong basahin itong messages ng people natin at kung ano dinidiscuss nito tungkol dito sa marriage. Kasi marami talaga nagpapakasal ng premature. Tinatawag natin premature, half-cooked marriage. Ang sabi sa page 452, premature marriage, boys and girls enter upon the marriage relation with unripe love. Unripe love, immature judgment without noble, elevated feelings,
and take upon themselves the marriage vows wholly led by their boyish and girlish passions. So, passion lang. Ibig sabihin, pakiramdam lang ang nag-lead sa kanila sa marriage o sa pagpapakasal, sa pagbibigay ng marriage vow. Pero merong immature judgment. At saka yung kanilang physicality, hindi pa ready. At saka yung kaisipan nila, hindi pa talaga nila nalalaman kung ano yung dahilan kung bakit sila nagpakasal. Kuya Brian, nabanggit niyo po yung maturity. Paano po masabi ng isang bata o kabataan na matured na siya sa kanyang sarili? Usually, hindi ito nasasabi ng kabataan. Nasasabi ito ng mga matatanda. Nakikita ito, na-observe ito ng mga magulang. At usually, kapag ka nag-react ang isang magulang sa manliligaw at nakikita nilang immature dito, definitely, medyo kabahan ka. Kaya nga, bago ka manligaw, o tignan mo muna at tanungin mo ang mga gulang mo kung ikaw ay nasa tamang gulang na. Naalala nyo si Isaac. Diba? At saka si Abraham. Ang sabi ni Abraham, kumuha siya ng mapapangasawa para kay Isaac. Kasi nakita niya na matured na si Isaac sa ganitong bagay. So, ang number one na nakakaalam ng maturity mo ay ang mga magulang mo, ang church o ang pastor mo o ang iba pang mga tao. At usually, hindi mo ito nalalaman sa iyong sarili lamang. Kaya, sabi doon sa Bible, do not be wise in your own eyes. Ito ay nasa Proverbs chapter 3, verse 5, 6, 7. Ang sabi, do not be wise in your own eyes and shun evil. Huwag mong basta sabihin sa iyong sarili, matured na kasi ako eh. Alam mo ang palatandaan ng isang taong immature, pag sinabi niyang, matured na ako, kaya ko na. Pero ang taong matured, sasabihin niya, parang hindi ko pa yata handa sa ganito. Pagka ganyan, very cautious na, medyo nagmamature na yan. Kasi marami na siyang natutunan, mga pagkakamali na hindi dapat niyang gawin. Pero Kuya Brian, maaari po ba kayong magsabi ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng premature marriage? Well, isa sa mga dahilan, gusto ko rin basahin dito kasi napakaganda ng book na ito na i-share kasi the moment na natapos yung programa natin, pwede pa nilang buklatin uli itong libro na ito at pag-aralan at i-share sa iba. Sa page 452, pakinggan nyo, Danger of Early Attachments. Attachments formed in childhood have often resulted in very wretched unions and a disgraceful separation. Yung attachment, yung kinikilig, pagsisweetheart, panonood ng mga love stories, napakaganda talagang, di ba? Nakikita talaga nila na masarap pala may sweetheart. So nakikiuso sila. So batang-bata pa lang, grade 5, grade 6, may mga crushes na yan. Lahat yan sila, tapos kapag pinag-uwi na natin, talagang kumakagat. Diba? Kasi naman po yung mga matatanda, sila din naman yung pasimuno ng gano'n. That's it. Kaya nga maging maingat ang mga magulang, maging maingat ang mga individual na mga kabataan kasi baka madali sila sa mga teasing na ganito. Bigla na lang sila nagka-sweetheart dahil sa emotion. Hindi talaga pinag-isipan, kundi dahil sa emotion. So, itong early attachment, yung early na pagsisweetheart, parang nakikiuso lang ang dahilan kung bakit early din ang marriage. Kasi pag attach kasi sa isa, parang gusto nyo kayo na lang ang nabubuhay sa buong mundo. Diba? At ito ang nagdudulot kung bakit mabilis din sila mag-asawa. Sabi, early connections is formed without the consent of parents have seldom proved happy. Hindi talaga nagiging masaya. Nag-aasawa tayo para maging masaya, hindi para maging malungkot. Pakinggan niyo ang resulta nito. The young affections should be restrained until the period arrives when sufficient age and experience will make it honorable and safe to unfetter them. So, hintayin natin hanggang sa maging honorable na ito sa right age. At right age. Ay, Kuya Bryce, sabi niyo po right age, meron po bang ideal age ng pag-aasawa or pagpasok sa relationship tulad nung tanong dun sa mga kabataan kanina? Bago ko yan sagutin, gusto kong buklatin natin ang Biblia sa Songs of Solomon, chapter 2. So, sa talatang 7, ito ang sabi, pinagbibilinan ko kayo, o mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking pagsinta hanggang sa ibigin niya. So, do not arouse or awaken love until it's so desire. Yung pag sinabi kong love, yung true principles of love, yung nandun sa 1 Corinthians chapter 13, na-discuss ko ito sa isa sa mga episodes natin, ang love ay hindi infatuation. This is not ruled by passion. This is not ruled by feelings. Sabi na, love is a feeling you feel when you're about to feel what you feel, the feeling you never felt before. Hindi ito yon. Love is the principle
of taking care of one another. Mm. Ibibigay mo ang lahat sa isang tao. Ang problema, kapag premature ang marriage, hindi nagiging happy ang end up nito. Ayun nga po, Kuya Bri. Ano po ba kasi yung nagiging bad effects kapag half-cooked or premature yung marriage? Ang premature marriage, of course, meron din siyang advantage. Isa lang. Pagka nagkaanak sila, maaga sila nagkaanak, nakakapiling pa nila ng mahaba-haba yung anak nila. Nakakalaro nila, hindi yung uugod-ugod na sila. Yun lang ang nakikita kong advantage dito. Pero napakaraming mga disadvantages. In fact, hindi natin alam kung magsusurvive pa ang marriage kapag pinasok ito na prematurely. Okay, ang sabi dito, those who will not be restrained will be in danger of dragging out an unhappy existence. Bakit unhappy? Bakit hindi magiging masaya ang marriage na ito? Sa una, masaya. Sa honeymoon period. Pero, in few weeks time, makikita mo na ang tunay na ugali niyong dalawa. Makikita niyo na ito. Lalo na kapag nakakalat ito, wala ito, hindi para marunong magganito ito, parang nabubuhay na binata yung lalaki, yung babae na may nag-aalaga, kung ano-ano, hanggang sa kung ano-ano na. Diba? Ang sabi dito, a youth, page 452 pa rin, a youth not out of his teens is a poor judge of the fitness of a person as young as himself to be his companion for life. After their judgment has become more matured, pag nag-mature na sila, sabi, they view themselves bound for life to each other, and perhaps not at all calculated to make each other happy. Then, instead of making the best of their lot, gusto sana nila sabihin na, sige, pagtiisan na lang natin to. Hindi. Ang sabi dito, recrimination take place, the breach widens until there is settled indifference and neglect of each other. Wala na silang pakialam sa isa't isa. Nasakta na yung isa, ayaw din magpatawad ng isa, nasabi niya, ang mahirap pa nito pag nasabi niya, hindi, mali yata itong pinasok ko. So may mga idea, mga kabataan ng yung tinatawag na yung soulmate. Parang hindi ito yung soulmate ko. Ayan na. Maghahanap na yun ng iba. Tapos pag nakita, hindi yata ito. Hanggang sa never-ending na yung mga paghahanap na ito. At ito ang nag-end up sa isang broken or wretched relationship. Para silang shipwreck. Na binagyo lang ng konti, bumagsak na hanggang sa ilalim na ng tubig. Kuya Bri, di sinabi po dyan na kapag naka-out na daw sa teens, ay parang nagiging more mature. Ibig sabihin po ba nun, sure ka na magiging masaya ang marriage mo kung matanda ka ng mag-aasawa? Pero bago niyo po yan sagutin, ay magkakaroon po muna tayo ng break. Abangan niyo ang sagot ni Kuya Bri dun sa tanong ko, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Clear Messages. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Salamat sa paghihintay mga kaibigan. Nagbabalik po ang Clear Messages. Kuya Bri, sagutin mo na po itong question ko. Kapag ba matanda ka na, magiging sure ka na magiging masaya ang marriage life mo? Well, walang gaanong 100% assurance, pero kung parang kung kukuha ka ng kurso at kumuha ka ng kursong kukunin mo sa isang mas matured na kaisipan, may malaking tendency na hindi ka na mag-shift o kaya magiging successful ka. Pero pag kinuha mo ito sa mas maagang panahon, may tendency na magpapashift ka o kaya hindi ka magiging successful in the latter time. So, mas malaki pa rin ang advantage ng mas matured na age o matured na time para maging tama ang mga decision mo. In fact, mas matured sa side ng lalaki, mas maganda na medyo mas matured pa. Sa side ng babae, medyo mas maaga-aga. Kaya nga sa age limit ng gobyerno, makikita mo na medyo parang inaano ang lalaki. May kasabihan na ang kaisipan daw ng lalaki ay 5 years na mas mababa. Younger. Ang kaisipan naman ng babae ay 5 years na mas matanda. Wow. So kapag ka medyo ilalayo mo ng gap na yun, magkikita sila ng maigi.
So, ang isa pa sa result ng premature marriage ay ito, no? Immature marriages, sa page 453, immature marriages are productive of a vast amount of the evils that exist today. Neither physical health nor mental vigor is promoted by a marriage that is entered on too early in life. So marami sa mga sakit na naidudulot ay sa early marriage. Hindi pa handa yung babae, hindi pa nga niya physically fit siya. Tapos nag-carry na siya ng responsibility ng pagiging nanay, nagpuyat na. Tapos nag-carry na ng anak, naglaban, nagluto, lahat ginagawa na niya. Tapos on top of that, maghahanap buhay pa. So, greater misery ang mangyayari. Nagkaka-cancer, nagkakasakit at kung ano-ano pa. Bukod dyan, pagdating sa financial stability, wala pa rin sila. So, pag-aawayan din itong financial matters na ito na nagdudulot ng isang mas masalimuot na pagpapamilya. Okay? So, isa pa sa binabanggit dito, upon this subject, altogether, too little reason is exercised. Many youth act from impulse. This step, which affects them seriously for good or ill, to be a lifelong blessing or curse, is too often taken hastily under the impulse of sentiment. So, usually kasi pag nagpapakasal, laging ang pakiramdam ang kinukonsulta. Kaya nga, mas maganda kung ikaw ay merong pastor, o kung ikaw ay may pare, o kung sino man ang gusto mong konsultahin, i-consult mo with premarital counseling. At may mga counselors na pwede kang magpa-counsel sa kanila in premarital counseling. May magbabayad, meron namang hindi kailangan magbayad. Mahalaga ito para maging aware kayong dalawa o ikaw mismo sa iyong sarili. Kuya Brian, diba, nasa situation na po ng maagang pag-aasawa, halos po na babanggit nyo po, halos talagang disadvantage po. Pero may pag-asa po ba silang maging masaya pag ganitong situation? May pag-asa kung may pag-asa. Pero ang pinag-uusapan natin ay ideal pa. Mamaya pag-uusapan ko yung pag-asa, lalo na ayoko namang ma-lose hope sila, no? Pero pakinggan po ng ating mga tagapakinig ang sabi nung sulat na ito. Satan is constantly busy to hurry inexperienced youth into a marriage alliance. Minamadali niya. But the less ang sabi po ng isa, Satan is busily engaged in influencing those who are wholly unsuited to each other to unite their interest. He exalts in this work, and by it, he can produce more misery and hopeless woe to the human family than by exercising his skill in any other direction. Mas kaya niyang sirain ang buhay ng mga kabataan at ng mga anak nito sa pamamagitan ng immature marriages. Talagang pag-aanuhin kayong dalawa na para magpakasal na kayo. Para pag nagkamali kayo, syempre magkakaiwanan, magkakahiwalayan, kawawa ang anak, o kaya maipapa-adapt, o kung ano-ano pa, o kaya magkakasiraan. Ito ang gustong-gusto ni Satan. Kuya Bri, di ba po ganun nga yung gusto ni Satan? Paano kung alam mo nga na ready ka na, mature ka na, paano mo naman malalaman na siya nga ba yung tama para sa'yo? Well, kailangan natin na mas professional na skill para dito. Ibig sabihin, mag-premarital counseling. Ako, nagkakasal ako, no? Nag-premarital counseling. At least 18 hours. Mas maganda kung 36 hours, ano? Lahat ng topic na mapag-usapan. Siguro sa susunod nating episodes, pag-uusapan natin to. Kasi napakahalaga na hindi sa iyong sarili manggaling ang pagsasabi na pwede ka na magpakasal. Kaya nga sa akin, sa premarital counseling, kailangan magpa-premarital counseling 6 months before marriage or 1 year para pwede ko pa silang i-delay. Pwede ko pa sabihin, pwede, mga 1 year pa siguro bago yung magpakasal. I-improve nyo muna itong aspetong ito. Kasi hindi yan biro na ang nangyayari sa iba, kukonsulta sila ng marriage, meron ng invitation, meron ng marriage license. Paano ka pa baback up? So, para sa akin, sabi ko, kung magkakasal ako, lagi kong sinasabi sa kanila, huwag niyo akong binibigla. Bigyan niyo ako ng panahon para i-test kayo, para i-assess kayo, i-evaluate kayo, at tingnan ko, ako mismo magsasabi kung pwede na kayo o hindi talaga dapat kayo magpakasal. Kuya Bri, dun po sa pagpili ng mga kasama, meron po yung ibang mga kabataan na ang kanilang principle ay collect, and then select. Okay ba itong paging basya ng pagpili ng makakasama sa buhay? Ang pag-aasawa ay hindi bote. Collect, and select. Ang pag-aasawa, bagaman may mga trial and error,
sa pagsisweetheart pa lang o sa pag-aasawa. Pero pag pinasok mo na ito, hindi na yan pwede. Kasi pagka naging ugali mo ang collect and then select, magiging ugali mo yan after marriage. Pagka ugali mo magpapalit-palit, pagdating sa marriage, hindi mo ma-assure na mawawala sa iyo ang ugaling ito. Kaya at early stage, tanggalin mo yung ugali na yan. Kasi pag hindi mo na-overcome yan, that will overcome you. At hindi mo na kayang i-control yan kasi naging bahagi na yan ng iyong character. At pag dumikit yan sa character mo, paano ka magiging aware na mali pala ito? Kaya ang proper counseling o ang pagpapasakop sa mga counselors, ang pinakamaganda na gawain ng isang tunay na Kristiyano. So along this line, gusto ko na mag-appeal sa ating mga kabataan, mga minamahal na mga kabataan, do not be wise in your own eyes and shun evil. So ibig sabihin, trust in the Lord with all your heart. Hindi ang ating mga sarili ang dapat nating pagkatiwalaan. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi niya, the heart is deceptive above all things and desperately wicked. Who shall know it? Hindi mo alam na mali ka. Walang nakakaalam. Hindi usually kapag ka-infatuated ang kabataan, infatuated ka, defiant of all restraint, matigas ang ulo mo, ayaw mo makinig sa mga best friend, ayaw mo makinig sa mga parents mo, o kahit sa pastor, o kahit sa church, o sa mga members. Bakit? Kasi gusto mo masunod ang sayo, pero gusto kong pagpayuhan ka. Ipagpasakop mo ang sarili mo sa payo ng Panginoon. Ganun po pala yun, Kuya Bry. Salamat po kasi parang medyo napaisip ako. At alam ko na kayo din. Kasi alam kong hindi lang ako ang nakarelate, kundi ito din si James at ang mga nanonood sa atin ngayon. At para naman sa karagdagan pang payo tungkol sa issue na ito, ay panoorin po natin to. Salamat po sa magandang payo. And Kuya Bry, lastly, gusto ko pong itanong uli yung ano po ba yung tamang panahon ng pagpapakasal? Well, salamat at sa mga tagapakinig po natin. May mga ilang bagay lang naman na dapat nating tandaan talaga, which are practical, Bukod sa emotion, of course, huwag mo naman pakakasalan yung hindi mo mahal, Dapat mahal mo siya. Pero doon sa right age na dapat ka magpakasal, una, isipin mo, meron ka na bang ibubuhay sa magiging pamilya mo? Ikaw naman na babae, yung bang mapapangasawa mo, kaya ka na bang buhayin? Diba? Pangalawa, meron ka na bang mga practical skills bilang babae para buhayin ang anak mo? Kasi hindi yan biro. Pangatlo, emotionally stable ka na ba? Emotionally stable na ba yung mapapangasawa mo? Kasi baka doon pa kayo mag-conflict dalawa. Meron ka na bang skill communicatively para makapag-communicate sa kanya? May mga conflict resolution skills ka na ba? Kaya mo na bang isolve ang family problem within your own family dito sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo? Kasi kung hindi mo pa ma-solve yung conflict mo between sa magulang mo at sa mga kapatid mo, paano ka pahaharap sa isa pang mas malaking problema? Diba? Pangatlo, are you a good example? Kaya mo na bang i-replicate yung sarili sa susunod mong anak? O baka naman, magdagdag ka pa ng salot dito sa mundo, di ba? Di ba? Kasi i-replicate mo ito, do you have a Christ-like character na gusto mo i-multiply? Kasi ang pag-aasawa at pag-aanak is a sense of multiplication. I-minumultiply nyo ang iyong sarili, di ba? Eh kung immatured ka, di may isa na namang immatured na ipapanganak na magiging ganun din. Now, third na dapat nating isipin, of course, nabanggit ko na yung financial, nabanggit ko na yung emotional. Ang susunod na dapat nating isipin, meron ka na bang sapat na plano kung bakit kailangan mag-asawa? Ano bang plano nyo? Bakit ka ba mag-aasawa? Kasi ang planong ito magde-determine sa isang direksyon na tatahakin nyo mag-asawa. And with this regard, kailangan maging skillful tayo at siguro magbasa tayo ng mga libro. Meron akong magandang i-recommend yung Child Guidance, maganda ito. Education, Foundations of Christian Education. At itong messages yung people, maganda rin yan. Pero sa mga kaibigan natin na nagpaplano, siguro pag-isipan natin, pag-pray natin ng katakot-takot ito. Kaysa sa pagkatapos natin mag-marriage, saka tayo nagpe-pray dahil nabulilyaso na tayo. Kaya mga minamahal po namin pakinig, mga nanonood, manalangin po tayo, dadalahin ko po kayo na sana po ay maging tama ang ating desisyon sa ganitong aspeto. Nakila po namin, Diyos, Panginoon.
wala po kaming tiwala sa aming mga sarili. Kami po yung mga kabataan na magkaminsan ay nadadali ng aming mga sariling mga pakiramdam. Damdamin na hinubog ng mundo. At Panginoon, nawa sa mga aral ng Biblia at sa patuloy namin pakikipagpayo sa mga espiritual na mga tao, ay buksan ang aming mga tainga, alisin ang aming mga kapalaluan o pride, upang makinig at handang magpasakop sa kanila. At tanggapin kung kami nagkakamali. Panginoon, igiya kami upang huwag kami magkamali. At sa pagkakataong ito, Panginoon, pinagpapasakop namin ang aming mga sarili. At kung mali ang mga relasyong aming tinatahak ngayon, tulungan kami, Panginoon, na itama o kaya ay iwanan ang mga relasyong ito at ipagpasakop sa inyo ng tuwiran upang maging tunay na kaaya-aya kami sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. So, Kuya Bri, maraming pong salamat sa napakaganda na naman pong mensaheng binigay niyo po sa amin. Tama ba ako, partner? Oo, Dahil talaga. marami po talaga kaming natutunan, lalo na sa pagpili at sa tamang panahon ng pagpili. Oo nga, kasi hindi lang ikaw, kundi ako rin, at kayo ay prone na mabitag sa snare ng kaaway. Kaya naman po patuloy tayong makinig sa mga usapan dito dahil talagang magbe-benefit ang bawat isa sa atin. Kaya hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode dito lang, where you can find truths from the Bible and get clear messages. Thank you.